Mga kapusod dugang ang traffic enforcers iga-deploy sang Iloilo City TTMO para sa igapatigayon nga retrofitting sang Infante kag Halandoni flyovers nga pagasuguran pagkatapos ng Semana Santa. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Inday City proper. Kim? Jerd, pagabantayan sang Iloilo City TTMO ang dalagan sang trapiko sa tiyon niya magsugod na ang retrofitting activities sa duwa ka flyovers. Magadugang sang traffic enforcers ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa Infante kag Halandoni flyovers. Inimay kang tanan sa retrofitting nga pagahimuon sang DPWH-6 sa duwa ka flyovers nga pagasuguran pagkatapos sang Semana Santa. Wala sang temporary road closure nga gin-request ng DPWH-6 sa unang phase sang retrofitting. Wala man sang work schedule nga matabo sa tiyon sang rush hour sa kunhalin nila 6, tubtob las 8 sang aga, kag alas 4:30 sang hapon, tubtob las 8 sang gabi. Pahayag sang Iloilo City TTMO, dapat kompleto ng warning signs kag equipment antes makasugod obra ang DPWH. Dugangan naton ini because kinanglan gid nga may makita nga traffic enforcer sa lugar, no. So kung naka-assign kita dira duwa, maybe dugangan naton duwa. Suno sa DPWH-6, ipatuman ang retrofitting sa duwa ka flyover bangod daan na kag hindi nga tungod may depektibo nga nakita diri. Pila sa paghahimo niya retrofitting activities among asphalt overlay, paghugot sa mga vault, pagpinta kag pag-restore sang girders. Nato nga flyover kinahanglan na naton sa i-retrofit because dugay na siya mo pila na siya katuig nga wala naton ma-repair. Kinapahingawaan na naton nga ma-improve ang structural stability sa aton nga mga bridges. 80 million pesos ang pondo nga gamiton sa isa sa mga flyover. Suno sa ahensya, kag magalawig ang retrofitting sang 3 ka bulan. Jerd, sa tiyon niya mag-request sang road closure ang DPWH-6 hingiyon sang Iloilo City TTMO nga pitigayuno na himuon lang ang retrofitting activity sa gabi agod hindi mangin perwisyo sa mga motorista. Jerd? Tanda mo, Gid, nga salamat sa detalye. Kapuso Kim Salinas.